magluluto tayo ng adobo. Ganito ako magluto ng adobo. May yung atay ng manok. Inuuna ko muna lutuin para mawala yung langsa. So pinag-fry ng konti sa mantika para mawala tuluyan yung langsa na dahil sa babad yung atay ay tapad sa dugo, so expected na malangsa. So ganyan ang estilo ng pagluluto sa adobo ko. At yung aking patatas, yung maliliit lang ng patatas, iiwa ng 1/4. Pina-fry ko din siya. So yan ang estilo ko sa pagluluto ng adobong atay. Pwede rin yan lagyan ng ng balon-balonan ng manok. So kahit anong balon-balonan o atay, walang problema. Ganito ang pagluluto ng adobo. So yung sili din, gumigisa ko buo, sibuyas at bawang. So simple lang. So pina-fry natin konti yung ating patatas para yung kanyang starch ng patatas ay mababawasan, kasi minsan may mga taong ayaw ng starch reaction ng isang gulay. So parang lang, potato fry ang kalalabasan. So dyan na yun din yung sinabay ko na yung atay para yung lasa ng patatas mag-combine sa atay. So tayo lang natin hanggang sa mag-fried siya. Kailangan babantayan na hindi masunog. So sa pagluluto kailangan talaga tiyaga. So mamaya lalagyan natin ng condiments. So dry dry adobo. Para taliin natin ng yung ating patatas na medyo luto, na crunchy siya, na hindi siya masyadong ma-feel mo yung starch ng ating patatas. So babantayan na natin to sa tuluyan na siyang maluto, at yung atay natin ay hindi madurog. So pag luto na ito, hindi mo na mararamdaman yung atay na na malangsa. So nagbabrown na yung ating patatas. Tuloy-tuloy lang, abangan natin hanggang sa tuluyan na siyang maluto sa apoy.
So medium lang ako yung electric sa electric yung gamit natin, electric. So pwede na natin lagyan ng paminta. Yan. Para lalong kumapit yung lasa. Konting asin, mga 1 teaspoon. Then, yung ating soy sauce, mga 2 tablespoon o 2 teaspoon. Yan. Ang kontrolado. So again, hindi magiging adobo to kung walang suka o vinegar. So measurement ng suka, bawasan ng mga 1 tablespoon, mga 2 tablespoon. Yan. Yan. So antayin na lang natin hanggang sa kumulo. Tuluyan na siyang maluto. At pwede nang ihain. Maya lalagyan natin ng konting asukal, brown sugar. Maganda dito, brown sugar, para manamis-namis. So ayan, kumukulo na yung ating adobong atay ng manok. So ito na yung brown sugar. So optional lang to kung gusto nyo ng matamis-tamis. Nasa sa inyo na. So mga 2 tablespoon o 2 teaspoon, I mean 2 teaspoon. So ganyan lang. Huwag masyadong haluin nang hindi madurog yung ating atay. So siguro mga 5 minutes na kumulo na. At pwede na itong ihain. So yun lang. Ganito na siya ang ating adobong atay ng manok. So ayan, kumukulo. So kailangan ng yung toyo, yung lutong-luto, yung magkano siya, magba-brown o magda-dark. So ganyan ang pagtingin ng niluluto sa toyo. So kailangan yung kulay ng ating toyo, mapapansin yung dark, tsaka hindi malabnaw, thick na siya. So yun lang. Maya pwede na itong mainin. So ito na yung ating adobong atay ng manok.